Hi everyone! Good morning! Today, ikukwento ko sa inyo yung nangyari kung bakit ako nagkaroon kagad ng 4,000 public watch hours sa YouTube at yung requirement na 1,000 subscribers, medyo nauna ko siyang na-achieve. Okay, so, nangyari to overnight. Hindi kayo maniniwala na overnight, halos kalahati ng 4,000 requirements at higit pa doon ang nakuha kong watch hours. So, paano nangyari yon? Yung kwento ko sa inyo. So, ngayon nakikita nyo sa screen yung message ni YouTube na nakalagay doon, Grow with YouTube. Then, naka-check na yung 1,000 subscribers at 4,000 subscribers. Okay, ganito yung nangyari dyan. Nung isang araw, nagkaroon ng issue yung Facebook. Di ba hindi siya hindi tayo makapag-open ng Facebook. Pero ako, biglaan lang yun na naisipan ko. Sabi ko, gawan ko kaya ng maiksing video. So, naghanap ako ng mga information kung paano kung ano nangyari sa Facebook, tapos nirecord ko siya. Mabilisan lang, as in raw video lang. At pagka-upload ko nun, sunod-sunod na yung mga views at sunod-sunod na rin yung mga comments. Hanggang sa iniisip ko lang nun, parang ano lang siya eh, parang kailangan ko lang ng 25,000 views. Pasok na dapat ako sa 4,000 requirements. Kasi kino-compute ko yun eh. Pero umabot siya ng more than 80,000 views. Okay, so paano ba nangyari yun? Kasi nung mga nakaraan, palitan ko lang tong screen. Kasi nung nakaraan, ito ang aking YouTube channel. Okay, so Victor Penelosa yung name ng YouTube channel. Tapos ang subscribers ko mga 1,300 subscribers. Medyo matagal na to kasi yung channel ko is I think yung pag-open ko ng account na ito sa YouTube, I think 2014. Pero nag-start ako mag-upload ng 2019. Pero mga ina-upload ko lang doon mga kanta, tapos minsan nanonood ako ng ASAP, tapos may mga short clips ako ng mga nagpa-perform sa ASAP ng live. So ina-upload ko din. Yun lang talaga yung ginagawa ko noon. Hanggang sa nung nagkaroon ng pandemic, nakita ko maraming mga nag-YouTube, maraming mga nagiging maayos din ng buhay sa YouTube. Tapos nagkaroon pa ako ng time nun kasi November ako mag-birthday nun. Sabi ko, what if yung ihahanda ko sa birthday ko is gamitin ko na lang na itulong ko online. Okay, so doon nagsimula yung yung mga videos ko na tungkol sa pagtulong. And then every week sabi ko paano ba tayo pipili ng bibigyan ng tulong, hanggang sa naisip ako nagpapa-games ako, iba-iba. Kasi ang question dito is ano ba talaga yung gusto mong ilagay sa YouTube? Ano mga videos ang ilalagay mo? Mahirap nating i-identify agad kung ano yung magkiklik. Kaya parang trial and error din to. Kasi lalo sa akin, mag-isa lang naman ako sa bahay. Wala akong napagtatanungan na wala din akong mga friends na kilala na nag-YouTube. So wala din ako mapagtanungan na kung ano yung dapat gawin, ano yung mga... So lahat yan, pinapanood ko lang sa YouTube. Kung paano sila nag-create ng YouTube. Lahat kasi nandiyan naman yung mga tutorials. Nood lang ako ng nood hanggang sa sinasabi nga nila, gawa ka lang na gawa ng video, tapos upload ka lang ng upload, tapos nag-subscribe din ako sa KineMaster para meron akong pang-edit, tapos cellphone, ganun lang, simple lang talaga yung naging simula ko. Iniisip ko kasi noon, ano ba talaga ang ipopost ko dito tungkol ba sa mga gusto ko or sa gusto ng tao? Kasi ang question dyan is ano ba ang uunahin mo dito? Yung passion mo
o yung gusto ng tao. Kasi mahirap mo din ipilit sa mga tao na uy, i-subscribe nyo ako, panoorin yung video ko kung hindi nila gusto yung content. Yun nga yung tinatawag na charity view. Pero napag-usapan na natin yung sa kabilang vlog. So, passion ba o yung kikitain mo sa Facebook ay sa YouTube, or parang question yun kung ano ba unahin mo, yung isip mo o yung puso mo, parang ganon. So kailangan, ang naisip ko dun, kailangan ma-meet mo muna yung requirements ni YouTube. Tapos pag na-meet mo na siya, tapos nakikita mo na sa mga video mo based doon sa data kung ano yung maraming pinapanood, ano yung maraming nagko-comment, nagla-like, ano yung maraming engagement, dun ka na mag-focus moving forward. Pero pag nagsisimula ka pa lang, kahit iba-iba muna hanggang sa mahanap mo ang iyong niche, mahanap mo ang kung saan ka ba dapat, kung anong videos ang dapat na ina-upload mo. Okay, so reality yun, minsan mahirap na gawin, pero it happens. Hindi natin minsan susundin lang kung anong gusto natin. Then, eto na nga yung video ko na kung mapapansin nyo, may isa ako dito ng video. Etong tinuturo ko dito na eto pala, na overnight lang umabot ako ng 5,000 plus na watch hours. So, the following day, 2 days pala to bago nagre-reflect yung watch hours. Then, kaninang hapon, pagkakita ko 5,000 na plus yung watch hours ko, then pwede na ako mag-apply. Okay, so yung una ko sa inyo pinakita is kung ano yung makikita mo sa monetization. Kasi pag ganito, di ba, mag-click ka ng customize channel, tapos mapupunta ka na sa monetization. Dati kanina, ganito ang picture na makikita ko sa monetization. So, ganyan. Pero ngayon, pag nag-click ako ng monetization, ganito na. Okay, so na step 1, review partner program terms. Step 2, sign up for Google AdSense. Tapos step 3, okay, i-review na yan ng YouTube. Okay, so paano ako dumating dito? Dumating yung isang right timing, right video na kung saan maraming nanood, maraming nag-react, then the following day, ayun, na-meet ko na requirements ng YouTube. Okay, then yung second pala dito na pinapakita ko sa inyo is sign up for Google AdSense. Good thing na before pa man ako nag-YouTube, okay, meron na ako nitong vlog. Ito pinapakita ko sa inyo ngayon. Ang title ng vlog ko is My Idea About. So dito, sinusulat ko lang noon, kailan pa ba to? I think nagawa ko to noong 2007, kung makikita nyo dito. 2007 ko ito nagawa. Unang post ko 2007. Pero hindi ko naman siya inisip na pagkakitaan din. Gusto ko lang express yung sarili ko through writing. And hindi ko naman siya clinose. Kumbaga, nag-update pa rin ako paminsan-minsan hanggang sa may nakita ko ditong option na magkaroon ng AdSense. I think mga 2008-2009 meron na akong AdSense. Or hindi ko matandaan kung anong year. Pero yun, medyo matagal-tagal na ako may AdSense. Tapos pinadalhan na rin ako nila nung galing sa post office na dinala sa bahay ng Google AdSense. Tapos in-update ko na siya. Kaya kung etong vlog ko na to, meron na siyang somehow na kinikita. Okay, so dito makita nyo, may connected siya sa tapos may payments. Ayan, konti lang ang kinikita ko dito at hindi ko na-meet yung $100 na payout. So imagine 2007 hanggang ngayon, konti pa lang ang dito. Pero it doesn't matter naman. Ang importante, ready na siya. Tapos kanina, nung in-apply ko nga dun sa YouTube, sign up for Google AdSense, tinanggap na nila pati yung card na nilagay ko sa Google AdSense. Kung saan nila ilalagay yung
future nakikitain ko dito. So, eto sa Blogspot naman, madali lang siya kasi every time na magkiklik ka ng mga ads dito, kagaya nito, clinic ko kanina, nakakount na siya itong mga ads na to na free shipping sa hawalili.com, tapos etong sa Kumon, thegoodmeat.ph, lahat yun na nakikita dito sa aking siguro may mga nagbasa din ito somehow, kahit pa isa-isa, tapos inanuhan nila, na-click nila yung ads, kaya kahit pa paano kumikita siya kahit pa isa-isa. So, ganun yung nangyari. Sabi nga nila, minsan it happens na yung parang nagkakaroon ka ng silver bullet na isang araw, dadating yung chance, i-grab mo yung chance, and ayun. Pero, kung hindi pa man dumadating yung time mo para sa iyo, sa mga gusto mong bagay, ang pinaka-importante doon, araw-araw you make progress. So, if you decide na talagang gusto mo sa YouTube, kung mapapansin nyo, kahit ako, tinatry ko na may isa o dalawa akong video na ma-upload per day, kahit hindi masyadong maganda yung video, kasi wala naman talaga tayong tinatry ko lang kung ano yung mag-work sa audience ko, ano yung gusto nila, ano yung pinapanood nila. So, sa ngayon, unti-unti nalalaman ko na kung ano yung dapat kong mga gawin na videos. So, I hope may natutunan kayo dito, and kung gusto niyo talagang mag-vlog at ipagpatuloy ang inyong pagiging content creator, I hope mahanap nyo kung ano yung videos na para sa'yo na tatangkilikin ng mga manonood. So, maraming salamat, and thanks for watching. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to this YouTube channel, Victor Penalosa. Pwede nyo rin i-click yung notification bell para updated kayo. And ang aking Facebook page ay Victor Penalosa FB. Okay, so doon ako nagbibigay ng updates. Tapos Saturday, Sunday, and Friday, nagla-live ako ng 10:30 PM. I hope I get the chance to talk to you sa aking mga live. Bye-bye!